guys, good morning. Wala lang, dito lang kami sa bahay today. Hindi na namin pinapasok si Von. Actually, birthday ni Daddy today. Kaya siguro hindi na rin niya pinapasok. Wala lang. Ordinary day, dito lang kami sa bahay kasi nga malamig sa labas. Today, it's -1. So, yun. Si Daddy, bale, ang request niya is spaghetti lang daw kami. Meron kami kasing dinidelay na gratification. So, we have plans. So, ayoko munang sabihin baka kasi ma-jinx. Kaya, hopefully, and we're praying na matupad. So, pagpasensyahan nyo na, this is our house, magulo. Alam nyo naman, kasi may bata. Tsaka hindi rin ako ganun maka-function kasi yun, ako lang mag-isa dun sa baby. So, medyo demanding kapag nagbe-breastfeed ka. Mostly gusto nilang nakakarga, naiinip sila pag nakahiga lang, ganun. So, ayun, samahan nyo na lang kami dito sa loob ng bahay. So, pagpasensyahan nyo na lang yung kalat namin. Nagpalit pala ako ng diaper ni baby kasi puno na ng ihi. Pero the moment na nagpalit kami, kumain naman ulit, so magpapalit tayo ulit. Actually, naisip ko paliguan ko na din, pero mamaya na lang siguro. Bubuksan ko muna yung heater kasi sobrang lamig. So, ayun. Morning shift si Daddy today. So, mamayang around 4 o'clock dito na yun sa bahay. Kasi, yung morning shift dito is nag-start siya ng 7:30 tapos mag-end siya ng 3:30. Actually, depende. Minsan, sinashorten ng boss. Especially, since dinidiscourage nila ang overtime. For example, meron kang overtime, let's say, an hour or basta depende. Ang gagawin ng boss is binabawas yung overtime dun sa working hours mo. Which is mali. Pero minsan, okay din. Lalo na pag pagod na pagod. Kaya lang sayang kasi, imbis na babayaran ka na overtime, in overtime mo. So, parang naging ordinary pay. So, parang hindi na siya on top dun sa basic mo. Wala na yung overtime pay. Kasi, minsan okay din. Bakit? Kasi, since progressive nga yung tax dito. So, for example, malaki yung kita mo, malaki rin yung tax mo. So, minsan okay din na normalan lang din yung trabaho mo. Kaya lang, syempre tayo mga Pilipino, parang kailangan natin kumayod ng kumayod. Kasi nga, syempre, marami tayong gustong mangyari sa buhay natin. And number one goal naman kaya tayo maalis ng bansa is makaipon or makapagpundar. Yun lang minsan ang daya ng puti. Pero, minsan okay din kasi bilang may pamilya ka, parang mas gusto mo na lang na kasama sila. Mas more time with the kids. Actually, yung sa first son namin, kasi may nabasa ako na yung first 5 years ng buhay ng anak mo, nag-establish sila ng core memories. So, mas maganda talaga na spend time with them and lahat ng attention and lahat ng pwede mong mabigay, not yung parang toys and everything. Basta lahat yung time na pwede mong ibuhos mo kasi mabibuild yung character nila, hindi sila magiging insecure pag nag-give mo yung enough. Yung first 5 years is actually critical para sa mga bata. Which, I think, oo, nakikita ko sa anak ko, yung kay Von. 6 years old na siya ngayon. Tapos, nung nagka-baby kami, parang bigla siyang nag-mature.
Tapos biglang, I was thinking baka magselos. Pero hindi siya nagselos. The more na naging excited siya and mas caring siya dun sa kapatid niya. Tapos minsan, natatawa ako kasi pag umiiyak si Ian, pag hindi na niya alam yung gagawin niya, tatawagin niya, "Mommy, come here." Ian is crying. Ganun. So, masaya. Actually, hindi marami kaming fear pag mag-anak pa ng isa pa. Parang okay naman pala dito sa Finland. Hindi ka masyadong kakabahan. Kasi yung mga appointments, like doctor's appointment, actually parang nurses lang eh. Nurses lang nag-handle ng mga advice. Pero pagdating ng mga laboratory, yun, may doctor naman. So, very well organized naman sila dito. Tapos, every appointment, wala namang bayad. Pero, disclaimer lang, hindi lahat ng appointment free. Like for example, gusto mo lang mag-ultrasound kasi may worry ka or gusto mo lang masigurado. You have to set an appointment, tapos kailangan may referral din. Tapos, magbabayad ka nga lang. Pero they will just send you a bill. Hindi yung katulad sa atin sa Pinas na nagpa-ultrasound ka. After the procedure, kailangan mo magbayad. Dito, hindi. Bibigyan ka lang nila ng bill tapos merong due date. Ganon. Pero yung scheduled appointment as per pregnancy, for example, free naman siya. Delivery ko was free. Pero yung room babayaran kasi merong tinatawag na family room. After your delivery, pupunta kayo doon. Pero meron ding, hindi ko sure kung anong itsura nung pag hindi family room. Pag kung ari ikaw lang. Family room pag may anak. Pag yung isa pang type of room, yung asawa lang yung kasama. Tapos iba rin yata yung rate pag ganun. Samahan nyo na lang kami dito. Wala naman kaming gagawin. Siguro magliligpit-ligpit lang din. Actually, nagagawa ko lang minsan sa kusina. Tapos yung the rest, yung mga kalat, di ko na ma-scrutinize masyado kasi yung demanding yung isa. Hugas muna ako ng pet ng bata. Samahan nyo na lang ni. I have my phone already. I'm playing. I'm busy. Taga ko. Ito dati. Ay, Wash, ang daming pupo guys. So, dito tayo sa warm na. Pagpalit na tayo ng diaper. Kailangan ko ng kape. Tapos binigyan ko si baby ng vitamin D niya. Kasi nga walang araw dito. So 5 drops every day. Actually, meron kaming coffee maker, yung lalagyan mo ng filter, yung kaya lang lately parang mas nagugustuhan ko yung normalan na kape natin sa Pinas. Parang ganito lang. So, tsaka iniisip ko baka mas less yung caffeine kasi nga breastfeeding mom tayo. So, ayun. Kape muna. Time check. It's 9, magna 9:30. Hindi na pinapasok si Ivan. Normally, start ng daycare niya is 9. Pero ngayong 6 years old na siya, eskari. Parang pre-elementary na siya.
4 hours silang nag-aaral. Parang classroom, ganun. Tapos, 4 hours, laro na lang sila. Wala, umiyak na. Oh, yan na. Okay. Is that white? Wait, Ian. Struggle is real. So, magluto muna tayo ng agahan ni Kuya Bong. Meron tayong Argentina baka naman. So, nabibili namin yung mga ganitong products sa Asian market. Kasi, kaya hotdog na lang kayo. My gosh. Expired na pala ito ngayon, pero pwede pa ito. Problema lang sa mga products dito sa Finland, lalo na yung mga pagkain, baka short na expiry. Parang 1 week lang, ganun yun. Maganda din yung gatas, no? Kailangan ma-consume nyo siya agad. Hindi sila masyadong ma-preservative. So, ito ngayon na, kailangan luto na. Kailan lang namin to binili. Expired na today. January na. Alam nyo guys, bakit ba ako nagva-vlog? Well, gusto ko rin kumita. Totoo lang. Passive income. Pero parang naisip ko, hindi naman din masyadong nag-grow yung page. May growth naman, pero very minimal yung growth. But I'm happy na nag-grow kahit papano. Kaya isip ko, pag nawala na kami sa mundo, at least may video makikita yung anak namin. Nakasama namin sila. Na buhay kami. Ganun na lang. Wala namang imposible. So, lang nang gawa ng vlog. So, simpleng pamilya lang naman din kami. Na nangangarap. You know. Kasi naisip ko kung hindi natin sisimulan yung mga bagay-bagay, walang change na mangyayari sa buhay. Natin lahat. Iluto ko na lahat. Yak na naman. Ay. Grabe siya. You have the weight for the Baby, you have to wait. Todd, Mom. Mom, kung mga kutsara na. Kutsara? I will see. Sige na, please. What's the kutsara? Spoon. Kahit yung small spoon na. No. It doesn't taste better. Habang mo ito. Yan lang. That's all for today's video, guys. So, ganyan ka-busy yung umaga. Wala na pag kasama ko tong dalawa. And yun. Saludo ko sa mga single moms. Very resilient. Adja. More power to you guys.
sa ating mga mami na naiiwan sa bahay, kapit lang, lalaki din sila. So, thank you everyone for subscribing to this channel, and sana mas dumami pa tayo, and more power to you, lalo sa mga nanay. Thank you for watching. See you next time. Bye! Nado ka na? Oo. Gusto mo ng kukwentuhan? Sus, madami sinabi. Ala, ano pa nangyari? Ano pa nangyari? Sus, talaga ba? Ano pa nangyari? Ala, tapos ay sus, tapos ala, tapos ay, ganun ba?